Hello, this is the grade 8 science under the quarter 1 under the Matatag curriculum and also related to the most essential learning competency of the DepEd or the Department of Education. So, I will make sure that this lesson is very concise, very specific, and well comprehensive so that yung kayong mga students ay maintindihan nyo kung ano nga ba ang nilalaman o mga tatalakayin sa science pagdating ng pasukan ngayong academic year. So, para magkaroon na kayo ng background knowledge kung ano nga ba yung mga dapat gawin to be able for you to have an answer to the questions of the teacher. So, let me introduce myself. My name is Teacher Corvins, your teacher for the science for today. So, yun. Sana marami kayong matutunan in this lesson. So, now let's talk about parts of digestive system. Ano nga ba ang digestive system? Ang digestive system, ito yung digestive. When we say digestive, ito yung pag-breakdown ng food sa ating katawan, sa loob ng ating katawan. Meron tayong anim na parts ng digestive system. Una, ang mouth. Pangalawa, ang esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, or anus. Yan ang mga anim na parts ng digestive system. Ngayon, simulan natin sa mouth. Alam niyo naman pag sinabi natin mouth, ito ang bunganga. Meron dalawang nangyayari sa ating bunganga pag tayo ang nag-undergo ng digestive system. Ito yung unang nangyayari sa atin. Una, chewing. Chewing, ito ay considered as mechanical digestion. Lagi natin tatandaan na pag sinabi natin mechanical, ito ay nagbibigay ng energy o ng pagkilos para ma-digest ang isang bagay o para ang isang bagay ay gumalaw. Kumbaga, sa chewing o mechanical digestion, dito dinudurog ang pagkain. After nun, susunod tayo sa saliva, begins chemical digestion, kung saan ang saliva, nilalasahan niya o nagkakaroon na yung digestion gamit ang saliva. Bakit nga ba tinawag na chemical digestion ng saliva? Kasi chemical digestion, dinadigest niya siya with enzymes na tumutulong to break down the foods. Also, let's move forward na tayo pagdating sa esophagus. Ano nga ba ang esophagus? Ito yung nagtransport ng food papunta sa ating organ sa loob ng ating tiyan. So, para siyang mahabang tube. Mahaba talaga siyang tube na kung saan peristalsis. Ibig sabihin, wave-like. Ibig sabihin, para siyang wave. Kumbaga, magdadigest siya, napupunta siya, dadalhin niya yung pagkain na dinurog mula sa mouth gamit ang mechanical digestion at chemical digestion. Susunod dadaan sa esophagus and then pupunta sa stomach. Sa stomach, dito tayo mangyayari, magmimixes ang food uses acid and enzymes. Ibig sabihin, dinadigest o dinudurog ang pagkain gamit ang acid. Ang acid na nagbe-burn at nagdudurog, ang enzymes ang tumutulong to be able for it na madurog talaga ang pagkain. And then, it will go into the small intestine which magdadigestion and observation of nutrients. Kung saan dito ina-observe yung mga nutrients galing sa food. Dito rin dinadigest. And then, pupunta siya sa large intestine na kung saan i-observe niya lahat ng water forms of feces. So, lahat ng mga waters ina-absorb ng large intestine. So, after nun, pupunta siya sa rectum o sa anus. Dito naman ilalabas yung elimination of waste. Sa Tagalog, alam niyo na yung poop. Hindi ko alam kung bawal siya sabihin dito or something else. So, ito yung nangyayari. So, yung mouth, dito sa nakikita nyo, ito yung mouth, dito natin kakainin ang mga pagkain. So, nag-undergo siya ng mechanical and chemical digestion. So, nakikita nyo to, ito yung esophagus. So, dito natin pupunta yung wave-like. So, para siyang pa-wave, di ba? Yung pagkain. And then, pupunta siya sa stomach na kung saan ida-digest o dudurugin ng acids and enzymes. Pag sinabi nating acids and enzymes, ang acids, ito yung dumudurog o tumutunaw at ang enzymes naman ang tumutulong sa acids. And then, pupunta siya sa small intestine. So, ito yung small intestine. So, nakikita niyo sa bandang likod.
Itong nakikita nyo ito ay large intestine. Dito natin kukunin yung digestion and absorption of nutrients. After nun, pupunta siya sa large intestine para kunin yung mga waters and pupunta siya dito sa anus o sa rectum. Anus and then sa rectum. Kung saan dito na ilalabas yung waste. Alam naman natin kung ano ang waste. Okay. Now, subukan naman natin dito. At yung mga digestive processes, step by step. Una, ang ingestion. Ingestion, taking in food. Lagi natin tatandaan, may term para sa pagkain. Ito ang ingestion. Ayun ang term na tinatawag. Mechanical digestion, ito yung chewing or churning. Ibig sabihin, dinudurog gamit ang ngipin. Chemical digestion, enzymes break down food. Ibig sabihin, katulad nga ng digestion na nangyayari sa saliva, bini-break down niya yung food kasama sa mouth, which is pagmuya. Observation, nutrients enter the bloodstream, small intestine. So, ibig sabihin, kapag dumaan sa small intestine, ang pagkain, kagaya nga na sinabi natin dito sa recent topics, sabi, ang small intestine observation of nutrients. So, ngayon, mangyayari, i-absorb ng nutrients at papadaluyin niya sa bloodstream para hindi tayo maging pale, hindi tayo namumutla, or something like that. Ngayon, elimination, waste remove. So, pag nakapunta siya sa rectum or anus, i-remove niya yung waste galing sa ating katawan. Kasi ang nangyari doon, yun yung mga bagay na nadurog na ng ating katawan using the digestive system. Okay. Ngayon naman, how organ system work together. So, ganito nangyayari ang ating katawan o ang system sa ating katawan. Lagi natin tatandaan na ang mga ito ay mga terminolohiya, pero ito talaga yung nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay kumakain o something else like that. So, ang digestive system breaks down the food. Circulatory, transport nutrients because when we say circulatory, dito na si-circulate yung bloodstream. So, when the small intestine absorb the nutrients, it circulates through the body. That is circulatory system. It transport nutrients. Excretory removes waste. Ito yung paglabas natin ng dumi sa ating katawan. Ngayon, this is actually the week 2. So, naka-isang week na tayo. So, like I say, it was very specific and very concise para mas madali niyong maunawaan ang mga lessons. So, plant organ system. The transport system or the main plant organs. May tatlong main plant organs ang halaman. Itong roots o ugat. Ito yung nasa ilalim ng lupa. Siyempre, pag nasa ilalim ng lupa ang roots, panagdilig ka, ang lupa, i-absorb niya ang tubig at pupunta sa roots kung saan i-absorb niya yung mga minerals and water at dadalhin niya sa stem. Stem, ibig sabihin ito yung mga stem. Alam naman natin ang stem, hindi po ba? So, yun ang transport water of and food. So, meron kasi ditong mangyayaring dalawang types ng transportation ng food. Merong xylem and phloem. Pero ang xylem, mamaya tatalakayin natin kung ano nga ba ang difference ng dalawang yon. Now, let's move forward to the leaves. Ito yung site of photosynthesis. When we say photosynthesis, ito yung pag-absorb ng araw. And then, ibang lesson pa siya, pero yun yung pag-absorb ng araw at mga paikot-ikot o cycle ng pag-absorb ng nutrients galing sa araw. Ngayon, ito yung transport in plants. Xylem carries water, roots to leaves. Siyempre, ang leaves, di ba, isa siyang mahaba. So, pag ang xylem, i-absorb yung nutrients mula sa baba papunta sa taas. Ang phloem, i-carries niya yung food galing sa photosynthesis mula sa leaves papunta sa plants. Kasi kapag tinanggap niya ang araw o ang photosynthesis, dun yan magkakaroon ng nutrients. Now, this is actually the process of connection. Leaves produces food, photosynthesis. Stem distributes it. Roots support and absorb the nutrients. So, that's all. Thank you. Diba? Ang bilis lang.